Kapatid mo yung katabi mo, mapagpalang Sunday. Ayan. Blessed Sunday, mga kapatid. Excited ba tayo makinig ng salita ng Lord? Amen. Salamat sa tunay na paggabay ng Panginoon sa bawat isa. No? At June 1 na po ngayon, mga kapatid. It is officially middle of the year na. No? Napakabilis po ng panahon, pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay noon, ngayon, at magpakailanman. Palapahan po natin ang Lord. Praise God. He is good. No? God is good. And all the time. Amen. At alam niyo ba, yun din yung maririnig natin sa Panginoon, no? Yung word na good kapag tayo humarap sa Kanya balang araw. Diba? Well done, my good and faithful servant. No? Bakit yun naging tawag sa atin ng Panginoon? Kasi in-acknowledge natin yung goodness of God. No? Kaya tayo naging mabuti. Hindi natin kayang magpakabuti without God. Without the goodness of God. Amen. Kaya po, hindi natin pagtagalin ang ating title, mga kapatid. Honor God with your wealth. Basahin natin. 1, 2, 3. Honor the Lord with your wealth. No? Bakit po napakahalaga nating itapik to? Kapatid, ang may-ari ng lahat, maging ang buhay mo ay ang Diyos. Ang wealth po o ang pera, sa Bible may aral na you cannot serve God and money. Amen po, mga kapatid. No? Akala natin ang opposite ng God, si Satan na kaagad, no? Pero bakit may inaral ang Panginoon na you cannot serve God at wealth or mammon o pera? Kasi po, alam niyo po, ang pera, mga kapatid, neutral po yan. Pero the love of money is the root of all evil. Pero ano yung dapat gamit ng pera? Honor. Everybody say honor. Honor. Sino po yun? Honor the Lord. Amen. With all your wealth. With all our might. Unang-una, sino po bang nagbigay sa atin ng kaparaanan para magkapera? No? Basahin po natin sa King James Version ng Deuteronomy chapter 8, verse 18. No? Ano po ba ang sabi doon ng ating Diyos? No? Kasi po, akala siguro natin, kapag nagkaroon tayo ng pera, sa atin na yun. No? Kasi ganun yung mindset no? Very personal sa atin yung pera. Pero hindi natin alam, ipinagkatiwala yun ng Diyos sa atin. Sabi doon, shalt remember the Lord your God, for it is He. Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Pag sinabi po natin kapangyarihan, ng kaparaanan, ng abilidad, to get wealth. Kanino po galing yung abilidad? Kanino po galing yung talino? Inuulit po natin, God owns everything. Isipin niyo po, yung pang-honor natin sa Panginoon, siya din yung nagbigay. Tama po, mga kapatid. Pero, alam niyo ba, ang gamit din ng pera, ginagamit din niya ng Panginoon pang testing. Yeah. Diba? Pinagkatiwala niya yan sa iyo, but it is also a tool to test each Christian. Yeah. Naalala niyo yung parable of the talent? Yung pangatlo, hindi naging katiwa-tiwala. Binigyan siya ng talents at ang ibig sabihin ng talents doon ay pera. It's a currency, mga kapatid. Pero hindi in-honor sa Panginoon. No? Kaya ang sabi sa kanya, you wicked and lazy servant. Ikaw ay masama at tamad na lingkod. Kapag wala po tayong ginawa sa abilidad, sa kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos to produce wealth at hindi natin pinang-honor sa Kanya, yun po ang ating maririnig sa Diyos. You wicked and lazy servant. Pero, kapag meron ho tayong effort, everybody say effort. Everybody say sacrifice. Offer your body as a living sacrifice. Kasama ba dun yung wealth? Yes. And God gave us the power to produce, to get wealth, that He may establish. Ano po ang purpose ng pera? Everybody say establish. Establish which He sware unto thy fathers, and it is His this day. Meron pong purpose. And the purpose is to glorify the name of God. Amen. Sa atin po kasing kultura, no,
dito po sa Pilipinas, mga kapatid, no? Third world country tayo eh, no? Sinabi third world country, hindi ganun kayaman yun eh. Tama ba, mga kapatid? Kaya ang pangunahing problema sa ating bansa, ano? Pera. No? And our culture has lost its sense of honor. Dahil nakatingin tayo lagi sa pera. Yun lagi ang iniisip natin. Hindi na natin naiisip na i-honor ang Panginoon sa ating wealth. No? Yun po ang nangyayari. Bakit po natin inaaral ito? Because this will unlock many blessings of your life. When we learn to respect, to honor the Lord with our wealth. Bakit pera, Lord? Bakit pera yung dapat na gesture namin? No? Because wealth is personal. Everybody say personal. Personal. Sa sobrang personal ng pera, yung dos na kulang ng driver sa jeep, galit na galit ka pag di sinabi. Meron ka bang nakasakay na ganon? Diba? Yung sukli ko, kanina pa yan ah. Piso lang yun or dos. Or sabi mo, tres. Because it's so personal. Now, do you have a personal Savior? Is God personal in your life? Yes. And when you give your wealth, it is your personal. Amen, mga kapatid. Amen. It's too personal because I have a personal relationship to my God. And money or wealth is too personal. And it is for God. Are we getting it, church? Amen. Kaya mahalaga, yung devotion kanina, ang ganda eh, no? Yes. Tuturo ang salita ng Diyos kung paano tayo mamuhay. Amen. And kung paano tayo mamuhay ay dapat kalugod-lugod sa Diyos. Amen. At sabi nga, without faith, nabanggit ni Brother Roger, we cannot please God. And what is the meaning of faith? It's about obedience. Yes. Amen. It's about honor. Yes. It's about the Lord is number one sa buhay mo. Amen, mga kapatid. Kasi marami, nakalimutan nila yung sense of honor. No, nakita natin, no, marami talagang they are after money, the love of money. No, you see it in the way that people talk to each other. Amen. We live in a culture of dishonor. No, kahit nadi-dishonor niya na yung kapwa niya o ang Diyos, basta siya ay magkaroon ng pera. Dahil ganun ka-personal ang pera. That's why Jesus said, you cannot serve God and money or wealth. Amen? At sa context ng Matthew chapter 6, sabi, do not worry about tomorrow. Yes. Why? Si Lord ang nagbibigay ng kapangyarihan, paraan, abilidad sa iyo. And because He is our provider. Amen? Kaya, honor is a big deal. Everybody say, big deal. Big deal. Pinagkatiwala yan ng Lord sa iyo. Kahit yung mga estudyante. Amen? Merong ibinigay sa iyo eh. Yes. Ang ginawa mo doon. Yung iba, allowance for 1 week pa nga eh. Pero naubos yun ng isang araw. Na-mismanage. Ang gusto ng Panginoon, be good stewards. Amen. You must manage the resources na binigay sa iyo ng Panginoon to honor Him. Because it's not for you. Yes. Hindi yan talagang sa iyo. Ang buhay na ito, sabi na Apostle Paul, I have been crucified with Christ. No longer I. Yung mga desisyon ko sa buhay, lalo-lalo na sa pera. No longer I shall live, but God lives in me. That He gave His life for me. Amen, mga kapatid. Siya yung nagpatawad at nagbigay ng buhay sa akin. Kaya yung sinabi ni Apostle Paul, no? That's Galatians 2:20. Kaya sinabi, so it should be a big deal for us. No? Big deal po ba sa pamilya ang pera? No? Big deal po ba sa gobyerno ang pera? Yes. Kaya nga po, nakikita natin, di ba, nangyayari sa buong mundo. Bakit may giyera? Bakit? Kasi may kapangyarihan yung pera. Amen. And God gave that tool to test every individual. Kung sino talaga yung nagmamahal at nag-honor sa Kanya. Amen. Natututo ba tayo so far? Amen, mga kapatid. Kaya,
It should be a big deal for us because hindi tayo makakasunod sa Diyos kung hindi tayo surrender sa Diyos, yung lahat-lahat sa atin. Kasama na yung ating kayamanan. No? With the depth that you're looking for it, if you don't understand the principle of honor. Everybody say principle of honor. Minsan, akala natin, naka-attend na tayo sa church na honor na natin ng Panginoon. Akala natin, okay na yun. Nakatugtog na ako sa Lord, nakaawit na ako sa Panginoon. Yes, it's part of it, but it's not the point. Ang punto ng Panginoon, He wants your heart. Amen ba mga kapatid? Ang nais ng Panginoon, yung puso natin. Very personal mga kapatid, ang dealing sa atin ng Lord. Ngayon, pag bubulay-bulayan, what's the 3 principle for honoring God? No, the 3, tatlo. No, number 1, you honor what you prioritize. Number 1, you honor what you prioritize. Ano ba ang priority mo sa buhay? O sino ba ang priority mo sa buhay? Amen? Kung ang number 1 sa buhay mo, hindi ang Diyos, kundi yung anak mo or yung asawa mo, lagi mo silang priority. Amen. Mga kapatid, we are limited beings. Limitado tayo, amen? Pero, yung priority natin are necessary for us to flourish. Kailangan ma-identify natin, ano ba itong pinapriority ko? O sino ba itong pinapriority ko? Sa mga kabataan, sino bang priority mo? Pag-aaral mo, yung boyfriend mo? O yung girlfriend mo? O yung mobile games? O kung anong mga bagay? Who is your priority? Because you honor what you prioritize. Amen. Doon mo nabibigay yung respect and honor sa kung sino yung pinapahalagahan mo. Dilalagyan mo ng halaga yun. No? Pinaglalaanan mo ng oras, pinaggagastusan mo ng pera. Amen? You honor what you prioritize. The question is, priority number 1 ba si Jesus sa buhay mo? Number 1 ba ang Lord sa buhay natin? No? O number 1 yung sarili muna natin? Bago ang Panginoon. Kailangan iset mo yung priority mo. For you will invest your time, your energy, and your money kung ano ang priority mo. Kaya ang advice natin mga kapatid, pwede ilista mo yung priority mo. Ikaw ang nakakaalam yan. Ano yung bagay na kapag nawala sa iyo talagang galit na galit ka? O yung bagay na kapag nagkaroon ka, sobrang saya mo naman? Examine your heart. No? I don't judge you, but it's between you and the Lord ang nakakaalam kung ano ang una sa iyo. Yeah. Pero ano pinag-uusapan natin? Honor God. And how do we honor God? It's too personal. It's about relationship sa Panginoon, mga kapatid. Meron ka bang time sa Panginoon? Do you have time for God? Now, this is the time for God. We gather this place. Yes, that's good in the sight of God. But how about personal? Time para sa Panginoon. Yung paggising mo sa umaga, siya ang naaalala mo. O paggising mo sa umaga, may kachat ka kasi, kaya i-chat mo, good morning. Kumain ka na ba? Nakalimutan mo pasalamat, no? Sa Panginoon. Because, yun yung priority mo kung sino man yung kachat mo. O kung sino man yung inuuna mo. Yung laging nasa isip mo. Is Jesus always in your mind? Is the glory for God always in your thoughts? Amen? Yung mga tanong na yun. Lagi ba natin iniisip yung para sa Panginoon? O lagi natin iniisip yung para sa atin o para sa ibang tao? Hallelujah. This is a test, mga kapatid. And this will be a revelation for all of us. Your time, your energy. Saan nauubos yung enerhiya mo? Amen. Saan mo inuubos o talagang ginagamit yung lakas? No? Kasi maraming tao, mga kapatid, nasasayang ang oras. Narinig nyo na yung, siyempre, katagang waste of time?
No? It's a waste of time. Tapos, di ba, mula sa mga kabataan, kahit sa mga may edad na, they are wasting their time and their energy to nonsense. Amen ba, mga kapatid? Yung mga walang kabuluhan, yun yung pinapriority. Na-honor kaya ito ng Panginoon? Mga kapatid, ginugol mo yung oras mo, lakas mo, pati yung pera mo sa maling tao. Are you getting the point? Yes. Sa maling bagay, sa droga, sa inuman, sa sugalan, you waste your time, your energy, because you honor that thing, or you honor that person, because you honor what you prioritize. Are we on the same page? You honor what you prioritize. Kung laging sarili mo, marahil lang idol mo, Diyos mo ang sarili mo. But if mapapatunayan mo, kapatid, kung number one talaga ang Panginoon sa buhay mo, kapag lagi siyang nasa isipan mo, na yung tanong lagi ni Apostle Paul, what shall I do, Lord? No? Alam nyo, personally sa akin, kapag may pinagkatiwala ang Lord, pera man yan or what, kasama lang yung asawa ko, pati mga anak ko, parang, di ba? Oh no, parang nakakaba. Bakit? Hindi kasi sa akin yun eh. Kailangan kong ingatan because it's so precious that God entrusted them, that thing to me. It's personal. Amen, mga kapatid. Pinagkatiwala yung abo mo, yung anak mo, yung pamilya mo, galing lahat yan sa Diyos, hindi yan sa'yo. Amen. No? Pero sasabihin mo sa isang tao, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang kayamanan ko. Naging may accent ka pa, no? Pero mali pala. Nasa yan na ang lahat. Diba? Natatawa tayo, pero that's true. Maraming tao, they waste their time, energy, and money to wrong people. Yes. To wrong group of friends. Sumama-sama ka sa mga kaibigan mo, hindi mo namamalayan, ino-honor mo na sila. Bakit mo ino-honor sila? Pinapriority mo sila eh. Bago ang Diyos eh. Pinapriority mo yung kung ano mang sikreto mo. Do you think hindi nakikita yun ng Diyos? God knows kung katiwa-tiwala ka. Amen. Ang sabi sa Bible, kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, katiwa-tiwala ka, mapagkakatiwalaan ka niya sa malaking bagay. Amen. Kaya paano mo malalaman kung magtatagumpay ka? Kapag merong maliit lang na bagay binigay sa iyo ng Lord, iningatan mo, alam mo may mas malaki pa. Amen. Amen. Because you honor Him with your wealth, with your time, with your strength. What is the first greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart. Pag sinabing puso, kasama ba doon lahat sa atin? Yes. With all your strength, kasama ba doon yung oras? Kasama ba doon yung energy? With all your mind, siya ba dapat laging nasa isip mo? Yes. That's how you love God. Ngayon, kung sinasabi mo lang, mahal kita Panginoon sa muso lang, pero hindi mo ginagawa yung para sa Diyos, to honor Him, you are a liar. Yes. You are a pathological liar. Sabi po dun sa Revelation, at ang lahat ng mga sinungaling ay ibubulin sa dagat-dagatang apoy. Nakakatakot po. Tama? Sino nang hindi nakapagsinungaling dito? Pag nagtaas ka ng kamay, sinungaling ka. That's why we must surrender every day sa Panginoon. That's how we honor Him. That's how we seek Him first. Lord, what shall I do? No? Hindi mo sasabihin, Lord, 20 na nga lang yung pera ko eh. Kukunin mo pa.
Oh no. Kapatid, alam mo ba kahit yung 20 pera mo, hindi sa'yo yun? What a revelation. And now, katulad ng babaeng balo, if that is all you have and you give it to the Lord for the work of the Lord, you honor God. Amen, mga kapatid. So, priorities. If you want to honor, mga kapatid, si Lord, priority communicates value. Pag sinabing priority, napakahalaga. Mayroong value. Connected to your value. For where your treasure is, there your heart will be also. Priority. Amen? If you want to honor someone, you prioritize them. Inuuna mo siya. Amen? Amen. Ganun po yan eh. No? Na-priority mo. So, nung talagang nakilala ko po si Ate Shena nyo, she is one of my priority. Lagi ko siyang nasa isip. At lagi kong iniisip kung paano ko siya mapapasaya. Is that priority? Yes. Di makatulog sa... Diba? Totoo yun. Totoong nangyayari yun. Pag sinabi niyong hindi, sinungaling. Pero ang pinag-aaralan natin dito, who is above all? Diba? Natatawa kayo. Why? Because it's true. Diba? Lagi kang nakaabang kung anong merong sale sa Shopee or sa what. That's your priority. Pero tinanong mo ba sa Lord? Lord, what shall I do? Yung katulad ng tanong ni Pablo. Dalawa tanong ni Pablo eh. Lord, who are you? The next question is, Lord, what shall I do? Lagi ka bang tatanong sa Panginoon, ano pong dapat kong gawin dito? Ano ang ginagawa ko dito? Amen? There's always a purpose. Everybody say purpose. If you don't live a purposeful life, mga kapatid, you will waste a lot of time. Kapag hindi ka nabubuhay sa purpose ng Diyos, lagi mong makikita ang sarili mo na nagsasayang ka lang ng oras. Nagsasayang ka lang ng enerhiya. Nagsasayang ka lang ng pera. Narinig ko na yun sa, di ba? Sa magulang ko at sa ibang mga magulang. Nagsasayang ka lang ng pera dyan sa Dota. Kasi Dota yan dati. Di ba? Diyan sa computer, sa Counter-Strike, di ba? Oh, yung mga kasingitad ko dyan, alam yan. Amen? Kasi, yun yung binibigyan mong oras, kasi yun yung priority mo. Pero, ang question sa atin ngayon, mga kapatid, si Lord ba talaga ang number one sa atin? What is the test? One of the testing is your will. Amen, mga kapatid. No? Testing yan eh. Kasi akala mo sa'yo, Lord, akin to. Sweldo ko to eh. Sino nagbigay ng trabaho sa'yo? What is Deuteronomy 8:18? He gave you the power. He gave you favor. He gave you life. Tapos sasabihin mo sa iyo yun. Amen, mga kapatid. Lahat ng nakikita natin dito sa Diyos yan. Lahat ng property in the kingdom, mga kapatid, sa Lord yun. Kaya kung sinasabi mong Kristiyano ka and you belong to the kingdom, you have that kingdom mindset that everything is for God. Amen. It doesn't belong to me. It doesn't belong to DOCGM. DOCGM, si Lord ang may-ari nito. Yeah. These instruments, it doesn't belong to anyone. It belongs to the Lord. Ay yung buhay mo, para kanino talaga yan? Amen. You will
find out kung may idolatry ka sa buhay. Kung may idol ka sa buhay. When you ask that question, no? Do you really honor God with your wealth? Amen. Do you prioritize them? Kung sino yung pino-honor mo, God wants to be prioritized in your life. Alam mo ba, gusto ng Diyos siya ang priority mo? Yes, ang Diyos, He is a gentle God. Hindi siya namimilit. Yes, that's true. Pero alam mo ba, ang gusto ng Lord, siya ang number one sa iyo. Sinasabi niya. Amen. In your life, as a sign of what you value. Kasi kung siya yung priority mo, meaning mahalaga siya sa iyo. Before anything else, before everyone, ang una sa iyo ay ang Panginoon. Colossians 1:15-18. Anong sabi doon? Sa ating slide. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa magitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghaharing, pamamahala, at pamumuno, pati yung gobyerno, lahat sa Diyos yan. Amen? Sabi doon, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kung iniisip mo, yang nasa sayo ay sayo yan. You are just a manager. You are just a steward. Tandaan mo kapatid, you will always lose a person or a thing if you mismanage. Amen mga kapatid? Tinuturuan ba tayo ng Panginoon how to manage our life? Yes. Kapag nagkaroon ng mismanagement, mawawala sa iyo yung bagay na yun. At ano ang sikreto para hindi mo ma-mismanage yung nasa sa iyo na pinagkaloob ng Diyos? Unahin mo siya. Amen. That's how you manage your life. You always put God first. Hindi last resort. Hindi last option ang Panginoon. Sabi doon, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created. Sino lumikha sa atin? Ang Panginoong Jesus. Amen? At para sa Kanya ang lahat. No? Sa ayaw mo man o sa gusto mo. Kapatid, that in everything, He might be preeminent. No? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng priority? Sabi ni Apostle Paul, no? Na sa Kanya, no? Una talaga ang Diyos. For me, to live is in Christ. And to die is gain. Apostle Paul was unstoppable. Was victorious. Kahit nasa kulungan siya, kahit nabugbog siya, kahit saan siya dalhin, lagi siyang nagtatagumpay. Amen. Amen? Kahit anong iharang sa kanya, kinagad siya ng ahas, nasira 3 barkong sinasakyan niya, inabot sila ng bagyo, shipwrecked. But his priority is God. Eh tayo, news flash, signal number 1, Cavite, Imus. No? Ay, Pastor, hindi mo na ako makakapag-church ngayon. Kasi signal number 1 daw tayo eh. Pero yung bahay mo, kabilang kanto lang. Kanino mo sinabi yun? Doon sa pastor? O sa Diyos? Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga sinasabi. Na hindi natin alam, akala natin yung tao yung sinasabihan natin. Pero kung konektado siya sa gawain ng Panginoon, you are directing your language to God. Si Apostle Paul, sinasabi niya, nilagay sa kanya, no, pinagkaloob sa kanya, yung bagay na kung anong meron siya, kung anong talent yun,
kung anong kapangyarihan sa pagkatao niya. He used it for God. Amen, mga kapatid? So, doon na-honor niya ang Panginoon. No? Kaya, Jesus is the head of the church. Mga kapatid, sino yung ulo? Si Jesus. Siya dapat ang una sa lahat ng desisyon. No? Kaya nga, maganda yung example ni Sister Kia kanina, di ba? Hindi natin sasabihin, oy, kinausap ako ng Panginoon, ha? Na, Sister Celine, yung 50% bigay mo muna sa akin kasi magsha-shopping ako. Kasi nangusap na sa akin ng Panginoon, yun, period. Nasa Bible ba yun? Wala sa Bible yun. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Amen. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, you prioritize, honor God with your wealth. Amen. Amen, mga kapatid. Kaya, He is before all things. No? Kaya napakahalaga siya ang priority natin. The universe is the Lord's. Mga planeta between yung garden mo, kung meron ka mang garden, yung farm mo, kung meron ka mang farm, no? Lahat ng bagay, lahat, God owns everything. Aha. And when you entrust everything in God's hands, you will see God's hands moving in your life. Amen. Yung oras, paano naging yung priority si Lord sa oras mo? No? Do you go through your day na hindi kinakausap ang Diyos? Meron bang araw, kapatid, na nakalimutan mong magpasalamat sa Diyos kung merong araw na ganon? Meaning, hindi mo siya priority. Dahil busy ka. Alam niyo yung salitang busy? The word busy, meaning, hindi importante sa akin. Or it's not my priority. Amen? Mga kapatid? Yun po yun. Sinasabi lang natin yung, naging gasgas yun eh. Yung salitang busy. Pero, you will make time kapag priority mo talaga. Hindi ba kahit marami kang ginagawa? Dumating, bibisita si Mayor sa bahay mo. Sige. Sabihin mo ba, busy ka? Naglalaba ka? Bakit ititigil mo yung paglalaba mo? Because Mayor has a value. He must be prioritized. Naunawaan natin mga kapatid? Yes. Sino mas mataas? Si Mayor o si Lord? Amen, mga kapatid? Diba? So, kung matataas na tao pupunta sa bahay mo, siyempre, priority yon. Pero kung halimbawa, pupuntahan ka na ng prayer meeting o ng mga mangangaral ng Diyos, no, na nag-share sa'yo, ay, din po kayo mag-share dyan sa nagiinuman kasi alam ko na yan eh. No? So, ano talaga ang priority natin, mga kapatid? No? Time. Mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon yung nararapat na oras sa Kanya. Kasi alam natin, di ba? Pag sa mga concert, kahit 2 hours, 3 hours pa yan, woo, Taylor Swift. Di ba? Nakatayo ka 3 hours, hindi ka mangangalay. Maraming taong gano'n. Kasi priority nila yun eh. Pero sa church, wala pang 1 oras nagpipreach yung pastor ng salita ng Diyos. Ang tagal ni pastor. Intro pa palang pala. Si Apostle Paul nga magdamag eh. Hanggang may nahulog na bata eh. Mula sa hagdan. Tapos tayo, wala pang 1 oras, naiinip na tayo. Do we honor God with our time? Sasabihin ba natin kanina, ano ba yan? Ang dami nagte-testimony. May lakad pa ako. Yun ba ang sinasabi mo? Are we guilty? It's
between you and the Lord. It's a test who is your priority. Amen ba mga kapatid? Yung talents, ginagamit mo ba yung mga ability mo para mag-serve sa Panginoon? O ginagamit mo yung ability mo hindi para sa Panginoon kundi para sa ibang bagay? No? Because your talents, everything na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon, diba? Lahat ng gifts, kung meron ka lahat ng gifts, para saan yan? Para sa'yo ba yun? It's all for God. Alam niyo mga kapatid, lahat talaga, pag pinasa mo ang Bible, everything is for God. Para sa Kanya. Amen? Yung sinabi, yung binasa natin, nilikha niya at para sa Kanya. Yung pag-ibig mo, yung compassion mo, meron ka bang pakialam sa Diyos? Meron ka bang pakialam sa gawain ng Panginoon? No? Do you love and care for the people of God? Meron ba silang importansya sa puso mo? O secondary lang? Amen mga kapatid. Or pag may time lang ako. No? Yun po yun mga kapatid. Pero alam nyo ba, kapag na-hospital ka, ang dami mong time sa Lord. Oo. Sinasabi mo, sobrang busy ka, and then na-hospital ka, boom! Ceiling. Lord, usap po tayo. Kahit mga 3 oras, hindi ka maiinip. Magbasa, mag-devotion, kasi nasa hospital ka, di ka makalakad. Akala na, di ba? Oh, kidding aside, but that's true. Nangyayari po yan. Merong turning point na buhay niya, nagkaroon siya ng time ng Lord, nung naputol yung kamay niya. Na-aksidente siya. Yun ang breakthrough. Na akala mo, aksidente, pero that's the breakthrough of your life. Doon pala mangungusap sa iyo ang Panginoon. Merong malaking problema nangyari sa pamilya nyo, doon ka nagkaroon ng time sa Panginoon. Na dati, wala ka naman time sa Kanya kasi busy ka nga eh. Pero bigla ka nagkaroon ng time kasi sabi ng Panginoon, it's time for you to have a conversation with me. Come on, let's talk. Amen, mga kapatid. Hihintayin pa ba natin yung... No, ngayon kung narinig natin yung mensaheng ito, mga kapatid, it's high time that we must prioritize God with all our might. Yes. Amen. So yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Now, when it comes to money, does God show up first kapag nakatanggap ka? Si Lord ba ang unang iniisip ko kapag nakatanggap ka? O nagtitingin ka ko ng mga bagong damit or bagong uso ngayon? Diba? Oh, nakatanggap ako ng 10,000, ng 20,000. O kahit sabi mo, 1,000, natanggap mo. Yung baon mo, 1,000. Yes. No? Anong unang papasok sa isip mo? That's a test. Kapag may natanggap ka, again, sabihin mo sa sarili mo, hindi to sa akin. Hindi to sa akin. Even your family, it's not yours. Even your job, your position in the company, it's not yours. In the blink of an eye, pwedeng mawala sa iyo lahat yan. Pwedeng tigil ang mundo. Pero kung ang Diyos ang priority mo, whatever happens, hindi titigil ang mundo mo. Hindi mawawala ang pag-asa mo. Because He is number 1 in your life. Amen, mga kapatid. Pangalawa, no? Buhay pa ba tayo? Amen. Praise God. No? You honor with your heart. Bakit lagi nating nababasa sa Bible yung about sa heart? Ano bang nire-represent ng heart? Tayo yun eh. No? Yeah.
Tayo mismo yun. Ibig sabihin, bigay natin sa Panginoon yung buhay natin. Paano yun natin ibibigay? Magkikitin tayo ng buhay? Ganun ba yun? Literal ba yun? No. Yun nga po. You prioritize the Lord. The work of the Lord. Alam niyo ba yung purpose natin? Sino nakaalam ng purpose natin habang tayo nababuhay dito? Hindi naman masamang mag-enjoy eh. Hindi naman masama na ating, di ba? Hindi masamang mag-relax. Pero, ang purpose natin, huwag mong kalimutan na maglingkod sa Diyos habang tayo nabubuhay. Amen. No retirement. Yes. Amen, mga kapatid. Kaya, you can give God a lot of religious activities while keeping your heart at a distance from Him. Merong mga Kristiyano, no? Ito, totoo po ito, no? May mga nagte-testimony nito na na-realize nila. Kahit gawa sila ng aktibidades, no? Joining activities for God, no? Pero, ang layo pala ng puso niya sa Panginoon. Do you remember Mary and Martha? Yes. Anong pinagkaiba ni Mary and Martha? Si Mary, naghahanda ng pagkain. Busy sa kusina. Hindi naman masama yun eh. Si Martha. Si Martha. No? Si Martha. Taas nga kamay, sino si Martha dito? Diba? Naaaminin mo, ay pastor, guilty ako dyan ha. Minsan, Martha ako eh. No? Anong nangyayari doon, mga kapatid, diba? Si Martha, hindi naman talaga masama yung ginagawa ni Martha. Nagpe-prepare siya ng pagkain para sa Diyos, para sa Panginoon. Diba? Busy siya para sa Panginoon. Pero ano yung na-miss out ni Martha? Bibilang na ng ginagawa. Daming activities ni Martha. Amen. At ginagawa naman niya yun para kay Jesus eh. Pero ano yung oras na iyon? Si Jesus ay nangangarap. Si Jesus ay nagsasalita. And Mary is at her feet. Very close to Jesus and listening to the wisdom and the Word of God that coming from the mouth of God. Anong tawag doon? Priority and intimacy. Yes. Minsan, mga kapatid, akala natin close na tayo sa Panginoon, di ba? Dahil busy tayo lahat, iniisip natin na mga activities for God, hindi yun masama. Pero anong sinasabi ng Panginoon? Anak, pwede bang makinig ka muna? Umupo ka dito. Yes. Hallelujah. Kasi meron akong gustong ipagawa sa iyo, hindi yan. Hindi ka muna magluluto, Martha. Naintindihan niya, mga kapatid? Hindi masama yung ginagawa ni Martha, pero bakit siya parang naging masama? When you read between the lines, kasi hindi niya pinapriority si Jesus. Akala mo lang, pinapriority mo si Jesus, pero hindi ka nakikinig. Yes. Lalo na pag kinikinig. Ayaw mo nang makinig kay Jesus. Ngayon, kapag napahamak ka, I told you so. Sinabihan ka na. Binawalan ka na. Katulad, di ba? Sabi kay Abraham, iwanan mo yan. Kumbaga sa panahon natin, itigil mo muna yan. Anak, makinig ka sa akin, halika dito. Mag-pray ka. I want to reveal everything to you. Yes. Hallelujah. May gusto akong sabihin sa iyo, pero dahil busy ka, at yan ang priority mo, busy ka sa maling tao, busy ka kung anong ginagawa mo, you lost your intimacy to me. Hindi na tayo close. Akala mo lang close tayo, pero ang layo-layo mo na sa akin. You have forgotten your first love. Yes. Hallelujah. That's what Jesus is talking about. Yes. Yun ang pinagkaiba ni Martha at ni Maria.
Sabi doon sa isang church doon, sa 7 churches, sa Revelation, alam ko yung ginagawa mo, alam ko yung mga effort mo, pero meron akong isang pupunahin sa'yo. Nakalimutan mo na ang una mong pag-ibig. Yes. Nakalimutan mo akong i-honor. Lalo na pagdating sa pera mo, na ibinigay ko naman sa'yo. Sa oras mo, na ako rin naman ang nagbigay sa iyo, anak. Sa talent mo, na ako rin ang nagbigay sa iyo. You have lost your first love. Nakukuha natin, mga kapatid. Amen. Kaya ang sabi doon, magiging relihiyoso ka lang kung magiging katulad ka ni Martha. Amen? Akala mo, you join a group, you join a church, you join every activities, pero hindi ka marunong makinig sa Diyos. You lost the sense of being a Christian. Amen? Dapat matuto muna tayo makinig sa Diyos before we do anything for God. Amen. Pinakamahalagang bayad, you pay attention to the voice of God. Hallelujah. Amen? Kaya sinasabi doon, maraming relihiyosong tao, lalo na sa panahon ng Panginoong Hesus. Alam niyo paano mairita ang Panginoong Hesus? Kapag mababasa mo sa Bible, pag irritable at nagagalit ang Panginoong Hesus dahil may mga hipokrito sa harapan niya. Kapag may mga hipokrito sa mga harapan niya, naiinis, nagagalit ang Panginoon. Yun ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Yung tayo ay mapagkunwari. Na sinasabi mo kuno, may relasyon ka sa Panginoon. But when it comes with your life, with your time, with your money, with your talents, wala kang ino-honor sa Diyos. Alam niyo ba, even church leaders, even pastors, Yes. as per the survey, bumabagsak dito. Yes. Hallelujah. Sa ganitong usapin. Kaya nga, you cannot serve God and money. Amen, mga kapatid? Matthew chapter 15, 1-9. No? Sabi doon, pagkatapos lumapit kay Jesus, isang Pariseo, ayan na, isang Pariseo, religious leader, at mga tagapagturo ng kautusan na galing Jerusalem, at siya'y tinanong nila, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang katuroang minana sa mga ninuno? Kumakain sila, hindi sila naguhugas ng kamay. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon at aktibidades? Galit ang Panginoon. Yes. This is in a sense of He is irritated. Amen ba, mga kapatid? Kasi alam niya, yung kausap niya, hipokrito eh. Ayaw na ayaw yun ng Panginoon. Kaya kung babasahin niyo yung buong Matthew 23, it is for the hypocrites. Sabi pa, next, igalang mo ang iyong ama at ina. Yun ang hindi tinuturo ng mga religious leader. Puro sila, maghugas kayo ng plato, ng ganyan, ng kamay bago kayo kumain. Puro panlabas. Hindi yun masama, pero hindi nila binibigyan yung mas mahalaga. Ano yun? Igalang mo ang iyong ama at ina. Marami bang sumail ngayon? Yes. Hypocrites. Yes. That is the first commandment na may pangako. Amen. Yung igalang mo yung magulang mo. Yes. Kapag isang anak, sumail yan sa magulang, hindi yan magtatagumpay sa buhay. Yes. Kapag nakakita mo, ang isang anak ay nagtatagumpay because he honors his father and his mother. Yes. Amen. Hallelujah. That is the teaching of Jesus. Amen? Sabi doon, ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin sa batas ni Moses. Matindi ba yun? Yes, mabigat yun. Naiinis ba ang Panginoon ng mga oras mo? Yes. Anong sabi niya? Ngunit tinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay inahihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangang tulungan ng kanyang ama. Mama, may practice kami eh. Meron kaming youth camp eh.
O di kaya doon sa iba naman, meron kasi kami prosesyon. Kang humadlang dito humahad lang kayo sa Diyos. Mga magulang lang kayo, hindi kayo Diyos. Anong sabi doon? Yun ang sinasabi sa verse 5 kung atras tayo. Sinasabi nun, nung anak, ano mang maitutulong ko sa inyo, wala na, naihandog ko na sa Diyos Verse 6, hindi na niya kailangan tulungan yung nanay niya o tatay niya. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. Yun yung mga tradisyon. Again, hindi masama yung aktibidades. Kailangan natin yan. Para sa mga kabataan, tama? Fellowship, yes, kailangan natin yan. Gatherings, yes, kailangan natin yan. Pero sa personal life ba natin, sa pamilya natin, do we honor the Lord? O nagiging hipokrito tayo? Amen? Next verse. Sabi sa verse 7, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias sa verse 8. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang. Hindi nyo naman talaga nirerespeto ang Diyos sa pamamagitan ng mga activities niya, ng mga tradisyon nyo. Sapagkat sa bibig lamang at hindi sa puso bumubukan. Yes. Verse 9, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat tinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang utos. Amen, mga kapatid. Posible ba yon na matagal ka na sa church pero hindi mo pala ina-honor ang Panginoon? Posible bang mangyari yon? Yes. Kaya nagulat yung mga Pariseo, yung mga leaders na to alam nila yung batas. Pero nung binulaga sila ng salita ng Diyos in their faces, talagang nabulaga sila. Tama yung sinasabi niya. Amen. Na inuuna namin yung mga bagay na tradisyon o mga kagustuhan lang namin na akala namin pagsamba na sa Diyos at pag-honor na sa Kanya. Yun pala, hindi talaga natin na-honor ang Panginoon. They are far from me, sabi sa English. No? Yes, pwedeng generous ka, pwedeng matulungin ka, pwedeng mapagbigay ka, pwedeng wala kang absent sa church, pwedeng talagang lagi kang nananalangin, nagbabasa ng Biblia, pero alam mo ba, posible na malayo ang puso mo sa Diyos? Amen. Kaya very crucial ang usapin ng honor at obedience. Yes. Hallelujah. Amen. It's one thing to read the Bible. It's another thing to obey the Bible. Magkaibang bagay yun. Yes. No? It's one thing to pray. It's another thing to obey the Word of God in prayer. Magkaibang bagay yan. Amen ba, mga kapatid? Kaya ingat tayo. Akala natin na-honor natin ang Panginoon. Pero malayo pala yung puso natin sa Kanya. God is after more than just your activities. Hindi yon ang pinakauna. He is after your heart. Amen. Amen. He is after your heart. Gusto niya meron kayo talagang relasyon na maigtig, na pinakamahalaga sa lahat ng relasyon. Ha? Amen ba, mga kabataan? Ulitin ko, pinakamahalaga sa lahat ng relasyon. Amen? Hindi interesado ang Panginoon sa mga religious activities. Hallelujah. Ang nais niya ang puso mo. Paano natin malalaman to? Kung talagang meron tayong pag-honor sa Lord, kung ang desire mo is to obey Him. To trust and obey Him. To lean not on your own understanding. Na hindi ikaw masunod. Na ang nais mong sundin, lagi, araw-araw sa buhay mo,
ay ang ma-honor ang Panginoon. Last, pangatlo. Praise the Lord, pangatlo na. Yes, praise God. Amen? Naunawaan natin. Number 3, you honor with your actions. Pag sinabi natin pananampalataya, dapat ba may gawa? Yes. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Gusto ng Diyos yung puso natin at yung action natin. You will know them by their fruit. Kung siya'y talagang sa Diyos, ano ang ginagawa niya? Sino ang priority niya? Ano ang pinagkakagastosan niya? Amen? That's your priority. Honor with action. Mga kapatid, because without action is not honor. Tama po ba mga kapatid? Kung walang gawa, hindi yun honor sa Lord. Hindi nakakapag-please sa Lord. True faith can please God. But faith without action is dead. And it is not an honor to God. Amen. 1 John 2, 3-5. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Amen? Diyan pa lang, very straight to the point na si Apostle John. Sinasabi niya, ang isang taong nakakakilala sa Diyos, nakakatiyak na nakakakilala sa Diyos ay yung may aksyon na pagsunod sa Kanya. Pag sinabi ng Lord, do not unequally yoke with unbeliever, huwag kang makisama dyan, huwag kang makipamangatok, huwag kayong mag-asawa ng ibang lahi ang hindi nakakakilala sa Diyos. Pagsunod ba yun sa Panginoon? Yes. Kapag sinunod natin, magpapakita yun. Pero kapag ikaw ang nasunod, relihiyoso ka lang. You are hypocrite. You are a liar. Hindi ka talaga na-honor sa Lord. 4. Ang nagsasabing nakikilala ko ang Diyos, ngunit hindi naman sinusunod ang mga utos, siya ay sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. Amen? Gusto mong malaman ng isang tao kung sinungaling siya o hindi kahit hindi siya magsalita? Malalaman mo kapag sa gawa, sa action. Kapag ang buhay niya hindi naka-align sa will of God, sinungaling yung taong yun. Praise God, kahit anong sabihin niyang tama at katotohanan mula sa Biblia, kung hindi naka-align yung pagsunod niya sa puso ng Diyos, sinungaling yung taong yun. Amen? Amen. Anong sabi doon sa verse 5? Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas. The greatest commandment is to love God. Amen. Amen. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang kay Jesus. Na tayo'y talagang Kristiyano. Kung iniibig natin ang Diyos, walang question ang pagsunod sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Amen. This teaching, again, it will unlock many blessings sa buhay mo. Amen. It is proven, mga kapatid. No? When God entrusts you to little things, He will entrust you to great things. And you will be unstoppable. Laging nasa iyo ang pabor ng Diyos. Laging nasa iyo yung anointing ng Diyos. Laging nasa iyo yung leading ng Holy Spirit. Bakit? Because your desire, your heart is for God. Amen, mga kapatid. Hindi tayo yung after favor, Lord, bless me, bless me, bless me. Bigyan mo ako ng favor, bigyan mo ako ng favor. No! That's not your priority. Ang priority mo, honor Him, obey Him. And surely goodness and blessings shall follow you all the days of your life. Hindi ka naghahabol sa blessing. Ikaw ang hahabulin ng blessing. Yes. Amen. Hallelujah. Do we want to unlock many blessings sa buhay natin? Kasama na yung health, kasama na yung divine protection ng Panginoon. Amen. Ang isang gamit ng pera, tinatanim yan. Ini-invest yan. Amen. Hallelujah. Ang buto, ang seed, kapatid, hindi yun kinakain agad. Tinatanim mo na yun. Amen. Pag may binigay sa'yo ng ang Diyos, na nag-prompt sa'yo ang Holy Spirit, yun ay pangtanim. Itanim mo at huwag mong kakainin. Yes. Hallelujah. Dahil kapag kinain mo yun, wala nang susunod na pangtanim. Matagal na ulit bago ka makapagtanim. Pero kapag may pinapatanim sa iyo ang Diyos at sumunod ka, magbubunga yan. And it will unlock many blessings sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Dahil itinanim mo
yung pinagkaloob sa iyo ng Diyos na dapat ipagtanim. Hallelujah. Seed offering. Amen, mga kapatid. Kaya, ang sabi doon, honor without action is not honor at all. Kung hindi mo mapunto at maipakita ang pag-honor sa Panginoon, sa action mo, sa physical, mga kapatid, hindi yun ang pag-honor sa Panginoon. Nagsisinungaling ka na ikaw ay Kristiyano. No? Matindi ba ito? Yes, it's harsh. This is a hard teaching, Yes. but this is the truth. Amen. And the truth shall set you free. Amen. And when you are free, God will unlock many blessings in your life. And God will be even more glorified with your life. Thank you, Father. Amen? Harsh ba ang Panginoon? Nung sinabi niya yun sa mga hypocrites, yes, He is being harsh. Wala naman siyang kaplastikan dun eh. Yes. Hallelujah. Sinabi niya yung totoo eh. Amen. Hallelujah. Na ginagawa niyo yung mga tradisyon niyo, yung mga gusto niyong gawin, yung mga inuunan niyo, pero hindi naman yan talaga ang nakakapaglugod sa Diyos. Amen? Sinasabi ni Apostle John sa nabasa natin, when there is a gap between what you say and what you do, kung malayo yung sinasabi mo sa ginagawa mo, sinungaling ka. It's harsh. Yes. That is lying. Being a person of integrity. Everybody say integrity. Integrity. Naalala niyo sa Abraham? Mga kapatid, no? Kahit si Abraham, nakapagsinungaling din. Nung sinabi niya, kapatid ko po yan, si Sarah. Yes. At alam mo kung bakit nakapagsinungaling ang tao? Kasi natakot si Abraham. Kaya lang siya nakapagsinungaling, nakaramdam siya ng takot. Kapatid ko po yan. No. Pero, na-convict sa Abraham. Yes. Diba? At buti na lang, sobrang buti ng Panginoon, na nag-inip. No, yung parao, yun nandun. Yes. Yes. Diba? Na hindi talaga kapatid niya yun, asawa niya yun eh. Yes. At naprotektahan sila. Divine protection. And that's because of his faith. Diba? Faith na Abraham. Pinaalis na lang sila dun eh. Yes. Protektahan sila ng Lord. Yes. Grabe po ang Panginoon. Kaya malalaman mo talaga na ikaw ay nasa Lord. One of the signs is you're always protected. Amen. Hallelujah. He will never fail you. He will never leave you. No? Kapag bingit ng aksidente, nakaligtas ka, sino una dapat? Pasalamat ang Diyos. Praise God. Amen? Glory. Hallelujah. And even between life and death, kahit nasa balik ka ng karamdaman, you always praise the Lord. Yes. Glory. That is the purpose of your life. Yes. Is to worship, to praise the Lord, to honor God, to give Him all the glory. Yes. That is the purpose of your life. Hallelujah. Thank you. Lagi mo yung tatandaan, kapatid. Siya ang priority. Amen. Kaya nga, God is gracious, mapagpala, mabiyaya ba ang Diyos? Amen. Yes. At nireveal niya sa atin yung mga pagkukulang natin, yung gap. Everybody say gap. God. Katulad ng nangyari kay Abraham, binigyan siya ng chance ng Panginoon to close the gap. Yes. Amen? Binibigyan tayo ng Panginoon ngayon sa mensaheng ito, ngayong umaga nito, binibigyan tayo ng chance ng Panginoon for us to be faithful, for us to be honoring in the sight of God. Amen, mga kapatid? Kaya sabi, He wants to be sure that your words and your actions are not separated from Him. Kung ano yung sabihin mo, actionan mo. Kung ano yung pinapasabi ng Lord, kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, actionan mo. Hallelujah. Amen, mga kapatid? You live a purposeful life. Anong kinalaman nito, Pastor? Dun sa title natin na pera. Aha. The most vivid picture ng pag-honor at value ay kung saan mo dinadala yung pera mo. Hallelujah.
Sa lahat ng sinabi ko doon, mga kapatid, included doon yung kayamanan na meron. Amen. Amen. Honoring God with your finances is prioritizing God. Giving in a way na connected ang puso mo sa ayaw, aminin mo man o hindi, connected yan, personal yung pera sa puso mo. Yes. And when you give it to God, it honors Him. Amen, mga kapatid. Personal relationship, ibigay mo yung personal sa Panginoon. And you are being active in your generosity. Yes. And by the way, tithing is not being generous. Kapag nag-tithes ka ba, generous ka na nun? No. Hindi. You're just giving back to Yes. God what is due for Him. Amen. Hallelujah. Pastor, what do I do with the 90%? It's for the work of the Lord. Yung family ba, may work of the Lord doon? Yes. You're a man, you're a father, provide for your family. It's a work of the Lord. Yes. Hallelujah. Amen? That's how you do with the 90%. At yung iba pang mga pinapagawa ng Panginoon, you spend that, prioritize, and you honor God. Hallelujah. Amen, mga kapatid? It's a show of honor and respect. Diba? That's a good number, yung 10%. Pero alam nyo, yung talagang faithful sa Panginoon, laging lumalagpas sa 10%. Hindi lang 10% yung naibibigay niya. No? So, ganun po yun. Kapag merong mga pinapagawa ang Lord sa church, ano ang tugon natin? Yes, Lord. Amen? Gusto ba ng Panginoon ma-upgrade itong church? Amen. Gusto ba ng Panginoon ma-expand yung territory? Yes. Gusto ba ng Lord ma-advance yung kingdom? Yes. Yes. It involves your money. Amen, mga kapatid. Glory to God. Ganun po yun. Sa panahon ng early church, binenta nila yung mga bahay nila para sa Diyos. Kasama na nga doon si Ananias at si Sapphira. Dahil may mga missionary, kailangan ng pera. Lahat kailangan yan. Tama po. You honor God with your wealth. Yun ang kinalaman nun, mga kapatid. Kaya ang challenge sa atin, no, never let the process of giving to the church become so familiar that you miss the fact that you are worshiping God. Giving is part of worship. Amen. Kasi sinasabi mong sumasamba ka talaga sa Panginoon, you will give to the Lord. Amen, mga kapatid. Yes. Hallelujah. That's personal. And God is your personal God. Amen ba, mga kapatid? So you are open with all your personal things. At ulitin ko, hindi naman talaga sa'yo yun eh. Yes. Pinaghamit lang sa'yo yun. Amen. Hallelujah. No? I was 26 years old. Kinasal kami ni Shena. At na-accumulate namin, no? Sa pag-ibig, yung bahay. Na-transfer sa pangalan. No? Grabe yung gastos. Ang daming challenges. Tama, mga kapatid? Yes. But when you seek to honor God, He will give, even entrust that blessing to you. Ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo yung mga malalaking bagay Amen. kapag nakapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay. Amen. Yes. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen? So, 2015, binigyan ako ng Lord ng official na trabaho. Now is 2025. Been working for 10 years. No? And God promoted many times. Bakit? Ganon din yung principle na to eh. Kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, sa umpisa na pagkatiwalaan ka ng Panginoon, He will complete it. Amen. At kung napagkatiwalaan ka sa isang certain position, because you honor God with your wealth, it will be upgraded. Kaya hindi mo ipipilit yung pag-upgrade eh. Yes. Small Diyos. Hindi mo pipilitin ang pag-upgrade. Ang uunahin mong i-honor si Lord sa wealth mo, Amen. sa time mo, Yes. sa talent mo. And everything that you have, bless the Lord, oh my soul.
Amen? Bakit maraming kasal ang wasak? Pamilya ang wasak. Family and marriage, si Lord ang nanggaling yan. Amen. Kung hindi ino-honor ng isang family ang Lord, it will be ruined, it will be mismanaged. And Satan came to steal, to kill, and to destroy. Yes. But Jesus is saying, remember, I have come to give you life, life to the fullest, abundantly. Naunawaan natin mga kapatid, Amen. nangyayari lang yung life of abundance kapag siya ang inuna mo sa abundance mo. Kapag dineclare mo, Lord, itong trabaho ko, lahat ng sources ng strength ko, ng pera ko, sa iyo ito, hindi sa akin to. Amen ba mga kapatid? Amen. Kapag yun ang mindset mo, hindi ka mahihirapang ipagkatiwala yun sa Lord. The 10% and the 90% ibibigay sa iyo ng Panginoon kung para sa Kanya. Para din sa work ng Panginoon. Naunawaan natin mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yes, it's part of worship. When you give, you are saying, God, you have my heart. Diba kinakanta natin yan? Lord, I give you my Heart. in my soul. Sige nga anak. Pag tinesting ka ng Panginoon, halimbawa sinabi sa iyo, oh, merong mangyayaring upgrade sa church, tapos may ipon ka, yung piggy bank mo, halimbawa, amen, alam ko yung iba nakagawa na nito eh. Diba? Yung piggy bank mo, halimbawa, punong-puno na siya. Siguro mga worth, na siya, 10 to 15,000. Sinabi ng Lord sa iyo, give me your heart. Ano kayang response natin sa Panginoon? Ang sabi ni Abraham, yes Lord. Si Isaac na yun Naunawaan ba natin mga kapatid? Yes. Di ba? Kasi nga, niyayakap natin, akala natin sa atin to eh. Pero tinitesting ka lang pala ng Panginoon. Na kapag napasa mo yung testing na yon, your life will be blessed even more. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya marami hindi na-upgrade. Alam mo kung bakit? Hindi nakakapasa sa test. Ang laging testing sa atin ng Panginoon, tandaan mo ito kapatid. From Old Testament to New Testament, it's always your money. Totoo yan. Yan lagi ang testing lagi ng Panginoon. Kaya yung parable of the talent, no? Mga kapatid, buhay pa ba tayo? No? Amen. Papasadahan natin, no? God gave His first and best to you. Sino yung unang nagbigay? Lord. Sino yung unang nagmahal? Kaya tayo natutong magmahal? Sino yung nagpatawad? Sino yung sa John 3:16? Ang Diyos. Now, when God says, give me your heart, Yes. Hallelujah. makikipagbuno ka ba? No. Check your priority. Check your heart. Amen? So give your first and your best to the Lord. Handa ba tayo mga kapatid na ibigay lahat sa Panginoon? Kasi yung source of all our resources, mga kapatid, walang iba kundi ang kingdom of God. Amen? Let us read this quotation from Dr. Miles Monroe. The original plan of God was to extend His heavenly kingdom to earth. Naniniwala ba tayo na ang earth is the extension of heaven? Yes. Yun ang perfect creation eh. Diba? It's a paradise, extension of heaven. Sa Genesis, nakita natin yon. The purpose of God was to colonize earth with heaven. Ano ibig sabihin ng colonize? Na mabuhay tayo dito sa mundo na parang tayo nasa langit. Amen. Na walang paghihirap. Amen. Yun ang gusto ng Diyos, yun ang plano ng Diyos. Kasi yun yung kingdom culture, yun yung kingdom mindset. Amen. Wealth in a kingdom is personal property of the king. Sinong may-ari? Sino nasa kingdom muna dito? Raise your hand. Sino nasa kingdom dito? Sino may property sa'yo? Yung king. Yes. Hindi ikaw. Yes. Amen? Ang may-ari ng kingdom, yung king. Ngayon, sinasabi mo, ay, nasa kingdom na ako of God. I am citizen of heaven. I belong to the kingdom of God. Now,
lahat ng nasa sa iyo ay sa Diyos. Amen. Hallelujah. The kingdom gives His wealth to His citizen to accomplish His purposes. Ano yung purposes? Mga kapatid, in the colony, ipalaganap ang gospel. Na lahat makakilala sa Diyos, magtas at mabuhay ng may mindset in accordance to the kingdom of God. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all. May pagkukulang ba doon sa all? Wala. Kung ganito lang, i-honor natin ang Diyos sa ating pera. The kingdom citizen is, everybody say responsible. Everybody say accountable. We are responsible and accountable to the King of Kings, Jesus Christ, for the use of management of His resources. Managers lang tayo. Yes. Binigyan yung isa ng 5 milyon, no? Yung sa currency yun, yung talent. Amen, parables of the talent. Yung isa binigyan ng 2 milyon, yung isa binigyan ng 1 milyon. Lahat ba binigyan? Yes. Hindi ko marinig Parang iba hindi nakatanggap. Lahat ba binigyan? Yes. Lahat binigyan sa parable of the talents. At silang lahat, sila ba yung may-ari nun? Hindi. Pinagkatiwalaan lang sila. Katiwala lang sila. Amen? Now, merong purpose yun, kaya binigay. Amen. Naniniwala ba tayo, pag may naibigay sa atin, kapag may binigay sa atin, may purpose? Yes. Halimbawa, nagbigay sa akin rice cooker. Alam naman panlaba ko yun. Doon ako naglaba sa rice cooker. Nakakatawa, pero pag yun ang ginawa natin, talagang mali yun. Ngayon, ang buhay ba natin, bigay ng Diyos. Amen. Kapag nilaan mo yung buhay mo sa hindi purpose ng Diyos, ng kingdom, mamimismanage mo yan at madidishonor mo ang Lord. Yes. Kabastusan yun sa Diyos. It's not respectable to God. Naunawaan natin, mga kapatid. No? Kaya, mga kapatid, ang ating source of management ay dapat una lagi ang Diyos. No? Kaya napakahalaga, kingdom concept of wealth. Dapat meron tayong konsepto, ano ba itong wealth na ito? Amen, mga kapatid? So, ano ang attitude natin toward money? Diba? Tayo ba ay sakim? Tayo ba ay selos? Alam niyo yung nangyari doon sa isang na binigyan lang siya ng isa? Basahin natin. Nagselos yun eh. Yes. Diba? Parable of the talents, basahin natin. Matthew 25. No? Nagselos siya. Kaya, ang harsh daw eh. Diba? Sabi niya, you're a hard man. Sabi niya doon, Matthew chapter 25. Doon tayo, magtatapos na yun. Are we on the same page, mga kapatid? Buhay pa ba tayo? Yes. Kailangan kasi talaga, natin to eh, malaman talaga natin to. Hindi ito yung matatapos lang natin na hindi talaga tumingo sa puso natin. No? So sabi doon, sa the parable of the talents, beginning at verse 14. Sabi doon, the kingdom of heaven. Everybody say, kingdom of heaven. Ayan. Umalis yung may-ari, may binigay. Next. Summarize natin. May 5, may 2, may 1. Lahat nabigyan. Amen? Next. Then he had received the 5 talents. Anong ginawa nung nakatanggap ng 5? He traded. Everybody say traded. Diba? Nag-buy and sell eh. Kumbaga, tama? Yeah. Buy and sell, may ginawa siya doon. And the same, sabi doon, anong sabi doon? 16 muna. With the same, and made them other 5 talents. Dumoble? Dumoble. Lumago. May nangyari. Next verse. Likewise, dun sa nakatanggap ng 2. Nakatanggap, naging 4. Amen? Anong nangyari dun sa isa? Yung nakareceive nung una, humukay siya. Alam niyo ba maraming hukay sa buhay natin? Daming hukay sa buhay natin, hindi natin namamalayan. Waste of time, waste of energy. Naghuhukay ka na walang kapararakan. Waste of time sa maling tao. Waste of time sa maling bagay. Waste of time sa talent mo na ginagamit mo sa makamundo. Naunawaan natin na ayan yung hukay eh. Naghukay siya sa earth and hid his Lord's money. O yan, dyan ka. Diba? Ito lang binigay sa akin ng Panginoon eh. Bakit sila binibless? Diba? Bakit ako ganito lang?
Nagsimula na si Satan. Diba? Bakit siya may ganoon? Diba? Bakit ako ganito lang? Nag-start na yung comparison eh. Diba? That's the start na yung mindset mo maiiba. No, anong nangyari? A long time, the Lord, those servants come and reconnect with them. Ayan na, nagbilang, no? It's time of reckoning. At sabi doon, behold, have gained beside the 5 talents more. Next. Well done, good and... Is God good? Yes. And someday, God will call you good and faithful. Kapag ang isang tao mabuti, tapat yan sa Diyos. Good and faithful servant. I will make the ruler, ayun, over many things. Mas binless pa siya ng Lord sa mas marami pa, sa mas malaki pa. Anong sa pangalawa? Ganun din yung nangyari. Anong sabi dun sa pangatlo? Pangatlo na tayo, 24. Yung nakareceive ng 1 talent, sabi, Lord, I knew that thou art a hard man. Anong sabi niya sa Lord? Lord, maantindi mo kasi. Masyado kang stricto. Masyadong Lord, hindi ko kaya yung pagiging stricto mo sa akin. You are a hard man. Grabe. May mga ganyan bang tao? Yung suwail talaga? Yung rebellion talaga? Meron eh. Sabi, alam mo ginagawa mo, Lord? Kinukuha mo sa akin, ginagamit mo lang ako para yumaman ka eh. Yung sinabi niyo, reaping where thou hast not sown. Diba? Nag-aani ka nang hindi mo naman pinaghirapan, Lord. Ako naghirap nito, dapat akin to. And gathering where thou, sabi doon, where thou hast not steward. Nagmamalaki. Anong sabi? And natakot din naman ako, Lord. Ayan na, nagpalusot na. Natakot ako, Lord eh. At kaya tinago ko na lang yung talent. And ayan na, Lord, sa'yo na, binabalik ko na. Walang lapis, walang kulang. Wow. What's the audacity? No? Kaya sabi doon, sabi ng Lord sa kanya, you wicked and slothful. Ibig sabihin, tamad. Alam niyo ba, ang katamaran ay rebellion? Yes. Oh, what a revelation. Laziness is rebellion to God. Wicked. Magpinsan yan. Magkapatid yan. Magkasin yan. Kasing kahulugan. No? Yung tamad at masama. Wala siyang ginawa dun sa binigay ng Lord. Amen? Meron kang talent. Meron kang lakas. Hindi mo ginamit sa Lord. Alam mo naman palang inaani ko ang hindi ko pinaghirapan, anak. Sabi niya, no? At ginagather ko yung hindi ko naman talaga pinaghirapan. Thou oughtest therefore to have put my money. Kung nilagay mo na lang sana sa bangko, di tumubo pa. No? At sabi doon, sa 28, take therefore, may inutusan siya. Servant, kunin mo yung binigay ko dito, ibigay mo pa doon sa nagtrabaho. Tama ba yung ginawa ng Lord? Yes. Kasi alam niya, kapag binigay niya doon sa nagtatrabaho, lalago yun. Amen. Alam ni Lord, kapag niligyan ka ng ministry, lalago sa'yo yan. Pinagkatiwala sa'yo yan. Ngayon, kung hindi lumalago yan, pagbabalik ng Panginoon, ikaw ay magsusulit. Kung inassign ka ng Panginoon dyan, at wala kang ginawa, ikaw ang magsusulit. Ang DOCGM, binigay ito ng Lord. Sa bawat isa sa atin, hindi lang sa akin to. Hindi kay pastor or kung sino. Sa bawat isa sa atin. Kapag wala tayong ginawa,